A day in my life as a dialysis patient. Panibagong araw, panibagong ganap na naman sa buhay natin. Tara, samahan niyo ko. Araw pala ng Miyerkules, January 1, 2025. Unang araw pala ng unang taon. Eto, dialysis ko na naman. Kapatid ko pala yung kasama ko ngayong araw. Bago kami dumiretso sa ospital, ay bumili muna kami ng makakain namin. Pagkatapos pala namin bumili, ay nag-antay muna kami ng masasakyan. At eto, nakasakay na pala kami. Ilang minuto lang naman ang binyahe namin. Pagkatapos ay nakarating na kami sa ospital. Medyo nakakapaglakad na ako dito ng maayos. Maraming salamat naman. Sana patuloy na akong makakalakad para naman pwede na akong mag-isa magpunta. Nang makarating na pala kami ay nagpalista muna ako ng pangalan sa taas. Yung kapatid ko palang pumunta sa taas para magpalista ng pangalan. Ilang minuto din ang nag-antay ay pinaakyat na rin kami. Wala talaga tong alam ang kapatid ko kundi puro kain lang. Kung tatanungin niyo po kung bakit kapatid ko yung kasama ko ngayong araw, hindi kasi makakasama yung nanay ko May importante kasi niya siyang lakad. Buti na lang andito yung kapatid ko. Napag wala yung nanay ko, ay yung kapatid ko rin ang sasama. Gusto ko sanang mag-absent ngayong araw sa dialysis, kaso ayaw din naman ng tatay ko. Ilang minuto din ang pag-aantay ko, bago eto tinusukan na rin ako. Okay naman yung pagtusok sa akin ngayong araw. Masaya lang ako. Pagkatapos pala akong tusukan, ay eto kumain na kaming dalawa. Nakaramdam na kasi kami ng gutom dyan, kaya eto kumain na rin kami. Pritong manok pala yung ulam ko. Ito lang naman yung alam kong ulam Parehas lang naman kami ng ulam ng kapatid ko. Kung ano yung akin, syempre ganun din yung sa kanya. Syempre kailangan din tayong maging fair. Kung kakain tayo, syempre kakain din siya. At kung ano yung kakainin niya, syempre yun din ang kakainin ko. Kung ano yung kakainin ko, syempre yun din yung kakainin niya. At syempre pagkatapos ko palang kumain, ay uminom muna tayo ng tubig dito. Busog na naman ang mima nyo ngayong araw. At eto, sa loob ng 4 na oras sa dialysis ko, ay wala namang ginawa ang kapatid ko, kundi puro pagsiselfon lang. Habang ako naman, ay nihintay ko na lang na matapos yung oras dito. Minsan nagkwekwentuhan lang kami, pero minsan hindi, kasi cellphone lang ang inaatupag niya dito. Nang matapos na pala ang 4 na oras ng pagdadialysis ko, ay nag-rest muna ako saglit sa dialysis. Wala pa naman masyadong pasyente, kaya okay lang muna na mag-rest saglit. Ilang minuto na din at eto, nasa taas na pala kami ng sasakyan. Thank you pala Lord ngayong araw. Dahil natapos ko ang 4 na oras na pagdadialysis. Dahil walang nangyari sa akin. Kaya hanggang dito na lang. Bukas ulit. Salamat!